Ika-123 kabanata sa pagpapatuloy. Nakangiti si Palm Emperor na sinasabi sa kanyang isip na ito na daw siguro ang katapusan ng kanyang mahabang buhay na puno ng mga karanasan. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na Jinjin. Wu Moon. Pasensya na. Ito na siguro ang huling pagkakataon na maisip ko kayo. At pagkatapos ay makikita siya na naglabas ng aura sa kanyang palad habang sinasabi niya sa kanyang isip na dahil ang Sword King ay isang walang kapantay na master, hindi siya gumagamit ng magarbong pamamaraan ng espada. Na makikita ito na sinabi pa niya sa isip na gumagamit lang siya ng simple at malinaw na galaw ng espada na tumatahak sa pinakamabilis na daan para maabot ang kalaban niya. Dagdag pa niya na maliban kung umabot ka na sa antas ng kawalang sarili, ang espada ng Sword King ay hindi mapipigilan. Ang tanging kailangan daw niyang gawin ay pagsasama ng katahimikan ng walang malay at ng nag-aalab na instinct na mabuhay. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sword King na anuman daw ang pakana na balak niyang gamitin, hindi daw ito ubra sa kanya. Na makikita na nagkasalubong ang kanilang mga atake. At sunod-sunod na atake ng espada nito ang kanyang ginawa. Na hinaharang naman ito ni Palm Emperor habang wala siya sa kanyang sarili. Na napasabi naman sa isip si Sword King na siya daw ay nasa state of unconsciousness. Dagdag pa niya na sinasalag niya ang mga atake ko gamit ang instinct niya sa pamamagitan ng pagtipon ng ki ng buong katawan niya sa dalawang kamay niya. Sinabi pa niya na makikita si Palm Emperor na sa madaling salita, kung tumama ang atake ko sa bahagi ng katawan niya bukod sa mga kamay, agad siyang mamamatay. Sinabi pa ni Sword King sa kanyang isip na ito na ba ang huling pakikibaka niya. Hangal. Sa ganitong pagkakataon, ilalatag ko ang lahat sa aking murderous intent. Inangat niya ang kanyang espada puno ng madilim na enerhiya at sinabi pa niya sa isip na kung ilalagay ko ang lahat ng aking panloob na ki. At murderous intent sa espadang ito, madudurog ang depensa niya sa isang tama lamang. Dagdag pa niya na mabilis na itinutok kay Palm Emperor ang kanyang espada na wala ng dahilan para ipagpatuloy pa ito. Tatapusin ko na siya agad. Na makikita ang liwanag sa katawan ni Palm Emperor. Na mabilis na natusok siya ng espada nito na tumagos sa kanyang katawan. Na si Palm Emperor ay nagsuka ng dugo. Ngunit nagulat si Sword King nang makita niya ang palad ni Palm Emperor ay nakatutok sa kanyang dibdib na puno ng enerhiya. Na napasabi pa ito na ikaw na buwisit na hayop ka. At pagkatapos ay pinakawalan ni Palm Emperor ang kanyang inipong enerhiya sa kanyang palad na tumagos ito sa likod ni Sword King. Na ito ay napaatras habang hawak ang tinamaan ni Palm Emperor sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Palm Emperor at sinabi sa kanyang isip na ang hayop na ito. Mula sa simula, bahagi ba ng plano niya ang magbuhos ng dugo sa aking kaliwang mata? Dagdag pa niya na talagang tinamaan niya ang kaliwang bahagi kung saan malabo ang aking paningin dahil sa kanyang dugo. Na makikita na wala ng kulay si Palm Emperor na sinabi pa sa kanya ni Sword King na sadyang iniwan niya ang kanyang puso na walang depensa. At tinipon ang lahat ng kanyang ki sa isang kamay at tinamaan ang aking puso. Pumikit ang kanyang mga mata at sumuka ng dugo. Habang sinasabi niya sa isip na buwisit. Akala ko madali na tayong mananalo kung ipapakita namin ang tunay na lakas. Halos pinatay kami ng tanga naming pagmamalaki. Dagdag pa nito na ang mga malalang pinsala ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa ating kasalukuyang sitwasyon. Mabilis itong tumakbo binigyan ng malamig na tingin ang Palm Martial Emperor bago umalis sa bulwagan. At pumunta kay Saber King na kasing sugatan din niya. At sinabi na siya daw ay humihinga pa. Kinuha niya ito at umalis sa bulwagan habang sinasabi niya sa kanyang isip na sa anumang kaso wala nang pagkakataon na makaligtas ang Wicked Spear Demon at ang Palm Martial Emperor. Pinapakalma ang sarili sa katotohanang iyon, agad na umalis ang Sword King upang magpagaling. Kilala siya sa pagbibigay prioridad sa kaligtasan. Na makikita ang dalawa na papalabas na ng pintuan. Na si Palm Emperor ay malakas na napaluhod sa sahig. Na makikita siya at sinabi na sa huli, ito na ba ang aking hangganan? Sana daw ay napatay man lang daw niya ang tanga na yon. Samantala, si Sihion ay nahirapang makatayo at naglakad patungo sa huling silid na bato kung saan naroroon ang huling selyo. Na makikita ang muka nito na napataas ng ulo na napasabi na ito na daw ang huli. Sinabi naman ni Lightblade sa kanyang sarili habang nakatingin kay Lady Yeon na bagamat hindi na makalaban sina Gyeonghong at ang Palm Emperor.
Salamat daw sa kanila, nawala na ang dalawang Peerless Master. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang mga ito na ang 12 mandirigma ay napasama rin sa isang delikadong sitwasyon dahil sa kanila. Dagdag pa niya na ang huling nakasalang na itim na kristal na perlas ay nasa loob na rin ng aming abot kamay. Na makikita si Lady Yeon na dagdag pa niya sa isip na sa epekto ng napakalakas na kakayahan ng Heavenly Immortal Demonic Art na kilala rin bilang Heavenly Divine Demonic Art. Ang aming ginang ay kaya pang lumaban. Makikita ito na sinabi pa niya na makakaya daw nila ito. At sinigaw na matatapos na ito sa lalong madaling panahon. Pigilan sila na makalapit sa ating ginang sa anumang paraan. Na napasabi si Sword Warrior na lintik na mga buwisit na hayop na ito. Kayong mga bastardo ay hindi magtatagumpay. Patayin daw ang lahat ng mga ito. Tumingin si Palm Emperor kay Wicked Spear Demon na sinabi niya na anong nakakaawang kalagayan ang meron tayo. Tumugon ito at sinabi na hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag makisangkot sa ganitong mga walang ingat na labanan. Nakatungong tumugon si Palm Emperor na hindi daw ba't ikaw ang unang walang ingat na nagpasya na isakripisyo ang buhay mo. Natumugon sa kanya si Wicked Spear Demon na inilalagay mo lamang sa panganib ang iyong buhay. Kapag may nahanap kang bagay na karapat-dapat ipagsapalaran. Na napangiti si Palm Emperor at sinabi na tama daw yon. Papalapit si Axe Warrior hatak ang kanyang malaking palakol na sinasabi na Palm Emperor Baek Sangwon. Inangat nito ang palakol at inilagay sa balikat habang nasa likod niya ito at tumingin sa kanya na sinabi na ipapadala na kita sa iyong pupuntahan. Nananlaki naman ang mata ni Palm Emperor nang mapakinggan niya ang boses ng ating bida na sinisigaw na lolo. Sinabi pa niya na nakikipaglaban sa mga taga-Heavenly Martial Sect na umalis kayo sa daan ko, mga buwisit na hayop kayo. Na napalingon si Palm Emperor sa kanya at sinabi na wumuon. Ang isipin daw na hayaan siyang makita ng kanyang apo sa kanyang huling sandali sa ganitong kalagayan. Na napalingon si Axe Warrior sa ating bida na napasabi na lolo daw ba ang pagkasabi niya. Ang ibig lang daw nitong sabihin siya ay si Song Woo-moon. Ano? At iniangat niya ang kanyang palakol at handa na niyang ihampas kay Palm Emperor na sinigaw pa niyang sinabi na diyan ka lang at hayaang putulin ko ang kanyang ulo. Na muli na namang sumigaw ang ating bida na ang kanyang mga instinct, ang key ng Forbidden Divine Art, bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng salitang iyon. At dito na po nagtatapos ang ika-123 kabanata. Ika-124 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kwento na habang pupugutan na ng ulo si Palm Emperor ni Axe Warrior na ang eksenang ito. Kasama ng ekspresyon sa mukha ng kanyang lolo at ng taong pupugot sa kanyang ulo. Hindi lang ito pumasok sa mga mata ni Song Woo-moon, kundi direkta sa kanyang utak. Hindi niya ito makakalimutang magpakailanman. Pati na rin sa susunod na buhay. Na makikita ang mata ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ito daw ay imposible. Walang paraan para mamatay ang lolo ko ng ganun kadali. Na mabilis siyang tumatakbo na sinasabi pa niya sa isip na kailangan kong tumakbo ng mas mabilis. Kailangan kong iligtas siya. Kahit isang hakbang pa na mas mabilis ay okay na. Pakiusap. Lahat ng mga kaisipang ito ay bumabagyo sa kanyang isipan habang sinisikap niyang igalaw ang kanyang katawan. Sinabi sa kwento na makikita ang mata niya na nasa likas na katangian na isipin ni Woo-moon na ang lahat ay gumagalaw ng napakabagal. Sa sandaling ito, ang kanyang isipan ay tumatakbo sa bilis na 10,000 beses na mas mabilis kaysa sa normal dahil sa pagkabigla ng eksenang nasa harap niya. Makikita ang kanyang paa na sinabi pa niya sa isip na mas mabilis, mas mabilis. Kailangan kong iligtas siya ng mabilis, ng kanyang malaking pagnanasang iligtas ang kanyang lolo, ay naging isang di matitigilang kalooban na winasak. Pinahaba at nilampasan ang realidad. Ang kanyang katawan at ang kanyang panloob na ki ay naglalakad alinsunod sa kanyang kalooban at nakatawid at nalampasan niya ang kanyang limitasyon. At sa wakas, ang panahon na tila nagpapahinga ay umusad na parang kidlat. Sa absolute stage, hindi lang niya naakyat ang pader na ito, kundi tumalon pa siya ng mas mataas, narating ang higit pa rito. Ngunit wala nang panahon si Woo-moon upang pag-isipan ang mga bagay na ito. At hinanda ang kanyang espada.
Na sinabi pa sa kwento na sa sandaling iyon, naalala ni Song Woo Moon ang nakita niya sa landscape painting. Nang libu-libong beses. Ang kulog na bumagsak mula sa langit. Bago pa man tamaan ni Axe Warrior ang ulo ni Palm Emperor, ay mabilis niyang pinutol ang ulo ni Axe Warrior sa bilis ng kidlat. Na bumagsak ang ulo nito sa lupa habang dilat ang mata. Na hinawakan siya ng ating bida at tinawag na lolo. Na napatingin naman ito sa kanya at sinabi na ikaw. At kahit na hindi na malayan ng ating bida, agad itong napansin ng kanyang lolo. Na naabot at nalampasan siya ng kanyang apo sa isang iglap. At sinabi sa isip ni Palm Emperor na ang batang ito. Ni hindi niya alam na nabasag niya ang pader ng absolute stage kanina lang, ano. Iniyuko ang ulo nito at sinabi na labis daw niyang ipinagmamalaki ang ating bida. Na halos hindi niya alintana ang butas sa kanyang puso, kaya tumawa siya ng malakas at masaya. Dagdag pa niyang sinabi na kahit na daw mamatay siya ngayon, wala na daw siyang pagsisisi. Ngunit hindi magawang tumawa ng ating bida kasama niya. At agad na sinabi na anong sinasabi mo, lolo? Ako. Meron akong gamot para mapigilan ang pagdurugo mo, kaya bilisan mo. Na nakangiting tumugon ang kanyang lolo at sinabi na ayos lang. Malamang naramdaman mo rin. Nahuli na ang lahat. Na sinabi sa kanya ng ating bida na hindi daw ito maari. Ililigtas kita kahit anong mangyari. Dagdag pa niya na paano. Paano mamamatay ang Palm Emperor Baeksangun sa lugar na ganito? Na sinabi sa kanya ng kanyang lolo na hindi ba? Sinabi mo na gusto mong maging isang sword saint. Na napatingin na may gulat ang ating bida sa kanyang lolo at sinabi na delikado kung maistorbo pa ang daloy ng iyong ki, lolo. Kaya't pakiusap, itigil mo na ang pagsasalita at tipirin mo ang iyong lakas. Hinawakan siya sa kanyang pisngi ni Palm Emperor at sinabi sa kanya na proud ako sa iyo, apo ko. Dagdag pa niyang sinabi na makikita ang muka nito na maging isang sword saint. Na hindi matatalo ng sinuman, anak ko. Habang dahang-dahang bumibitaw ang kamay ni Palm Emperor sa muka ng ating bida. Sinasabi niya na, isang undefeatable sword saint. Na natulala na lang ang ating bida nang makita niya ang kanyang lolo na yumuko ng tuluyan at pumikit. Na maiyak-iyak niyang sinabi na lolo. Hindi daw ito maari. At naalala pa niya ang mga masasayang pinagsamahan nila ng kanyang lolo noong una silang magkita. At noong inakbayan siya nito, hanggang sa pagtulog na kasama niya siya na nangungulit sa kanya. At nang nagbuhat sila ng bagahe sa pamilyang Libby. At nang tinuruan siya nito kung paano lalagyan ng enerhiya ang espada. Hanggang sa umalis ito. Na makikita pa ang duguang si Palm Emperor Baeksangun na nakangiting wala ng malay. Siya ay ipinanganak bilang pangalawang batang master ng pamilyang Aaron Swordbeck. Natutunan niyang mag-sword sa kanyang sarili bago pumili ng landas bilang isang wanderer. Natutunan ang sining ng palad sa kanyang sariling paraan at sa huli ay naging napakalakas na nakamit ang titulong Palm Martial Emperor sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Makikita ang muka ng ating bida na lumuluhang sinisigaw na lolo. Na makikita siya na patuloy sa pagluha na kahit alam ng bida na kailangan niyang pumunta at iligtas si Sihion, hindi siya makapagpasya na umalis dahil hindi niya kayang iwan ang kanyang lolo sa likod. At pagkatapos ay mahigpit na itinikom ang kanyang kamao na makikita ang tumutulong dugo dito. Na sinabi niya sa kanyang isip na nangangalit ang mga ngipin na lolo. Ipinapangako ko. Dagdag pa niyang sinabi habang umiiyak na mula ngayon, anumang kalaban ko, hindi ako kailanman matatalo. Hinawakan niya ang kanyang espada ng mahigpit at sinabi niya sa kanyang isip na tungkol sa mga bastardo ng Heavenly Martial Sects, wawakasan ko sila gamit ang sarili kong mga kamay. Tumayo ang ating bida na nakapikit niyang sinabi na patawarin mo ang walang silbi mong apo sa hindi pag-aalaga sa iyong katawan, lolo. Dagdag pa niya na alam kong nais mo rin na iligtas ko ang aking junior sister sa lalong madaling panahon. Naglakad na siya habang nangangalit. Ang mga ngipin at sinabi sa kanyang isip na uuna na ako sa iyo, lolo. Napalingon siya kay Wicked Spear Demon Gyeong Hung nang magsalita ito at sinabi sa kanya na meron daw siyang pabor na hihilingin sa kanya. Sinabi ng ating bida na tumingin sa kanya na ang Wicked Spear Demon Gyeong Hung. Ang tingnan daw siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. At lumapit siya sa kanya at sinabi na ano daw ang gusto niyang sabihin. Gagawin daw niya ang lahat ng makakaya niya. At pagkatapos ay inabot niya ang isang bagay sa kanya
at sinabi na kunin daw niya ito. Kapag nakalabas daw siya dito, pwede daw ba niyang hanapin ang kanyang anak at maging kanyang master. Dagdag pa niyang sinabi ang anak ko ay kasalukuyang nagpapagaling sa Rujia Village sa Taiyuan, Shanxi Province. Natumingin ang ating bida sa binigay nito at sinabi na okay na intindihan daw niya. Nahinawakan niya ito ng mahigpit at sinabi na ituturo daw niya sa kanya ang lahat upang maging isang master ng sibat. At siya na kayang lampasan ang kanyang ama. Na napangiti naman sa kanya si Spear Demon Jeong Hung at napasabi sa kanyang isip na napakatotoo daw ng kanyang mga sinasabi. At naiisip pa niya kung ang ating bida ang magiging master ng kanyang anak na sinabi sa isip na Song Woo-moon. Ang lalaking ito. Tiyak daw na posible iyon. Nanpatungo na ito na malapit ng malagutan ng hininga na sinabi pa niya na maraming salamat. Brother. At pagkatapos ng kanyang sinabi ay pumikit na ito ng tuluyan. Na makikita silang tatlo na sinabi sa kwento na ganito nagwakas ang kwento ng dalawang Absolute Master na nakipaglaban sa labanan ng siglo sa Gaoyang County. Na ang Palm Emperor at ang Wicked Spear Demon. Nasabay na pumanaw sa harap ni Song Woo-moon. Na makikita ang ating bida na nangangalit ang ngipin at nanginginig ang buong katawan sa galit. At mabilis na bumaling habang sinasabi na hindi ko kayang mawala si Hayon. Na sinabi pa niya sa isip na makikita ang kanyang muka na puno ng galit na para hindi. Masayang ang sakripisyo ni Lolo at ni Gyeong Hong. Ililigtas kita kahit ano pa ang mangyari, si Hayon. Ilang sandali, matapos umalis si Woo-moon sa silid na batong iyon, may nangyaring hindi inaasahan sa bangkay ng Palm Martial Emperor. Isang bagay na hindi kayang asahan ni Woo-moon o ng Sword King, ang pumatay sa Palm Martial Emperor. Bagaman tumigil na ang kanyang puso, buhay pa rin ang utak ng Palm Martial Emperor, gayon din ang kanyang dantyan. Makikita ang silid na ito na maririnig ang daing ng sakit ng mga tao. At sinabi nito hawak ang sugatang katawan na lintik na Palm Emperor at Gyeong Hong. Kung hindi lang dahil sa mga hayop na yun. Hindi sana kami madaling natalo ng mga hayop na heavenly demonic. Si Hyon ay humaharap sa isang desperadong krisis sa harap ng huling selyo. Ang mga martial minister ng staff, baton, at sword ay umaatake sa kanya matapos ang patuloy na pagtugis. Kahit na ang kanyang mga sugat ay maaaring gumaling ng malaki dahil sa kamanghamanghang kakayahan sa pagbuo ng Heavenly Demon Divine Art, ang mga pinsala ni Hyon ay sobrang malubha kaya hindi pa siya lubos na nakabawi. Na sinabi pa sa kanya ni Sword Warrior na mamatay ka. Ikaw na Demon Wench. Tumalon sa gilid si Sword Warrior na tatagain na ng espada si Hyon na sinigaw nito na ipapadala na kita sa impyerno. Na mabilis namang dumating ang ating bida na hiniwa ang katawan nito sa dalawa. At dito na po nagtatapos ang ika-123 kabanata.